Mainit pa rin pinag-uusapan ang issue sa ginagamit na private planes ng mga presidential sa kampanya. Si Senadora Grace po sinabing nirerentahan nila ang ilan sa ginagamit nilang eroplano. Helitrend, yun talaga yung kanilang negosyo. At hindi lang kami humihiram doon, malalagay naman yun sa SOSE. Yung isang kumpanya na hinihiraman namin o nagpapahiram sa amin ay San Miguel Corporation. Kung meron mang mga iba pa, ito naman ay mailalagay din namin sa SOSE. Si Mayor Rodrigo Duterte naman muling binatikos ang ginagamit na private plane ni Marrojas. Ginigiit niya na ginagamit ang dating kalimang mga eroplano ng mining billionaire na si Eric Gutierrez na part owner ng kumpanyang SR Metals. Noong 2007, pinasasara na ng DENR na sabing kumpanya dahil sa overmining. Illegal din daw itong nag-export ng nickel na umaabot sa halos 30 bilyong piso ang halaga. Oo, nagbabayad ako. Sabi ko, I will not criticize if I do not do it. Pag sinabi ko yan, totoo yan. Taga mo sa bato, and you show me na sinabi, wala akong nibad at mag-withdraw ako. Yung mga replano ni Eric Gutierrez, bing ko kay Mar. Hindi nagbayad yan, baski piso. Mayor, tax exempt lahat yung eroplano ginagamit niya. At para pag-usapan ang issue ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Caloocan Congressman Edgar Erice, ang Chairman for Political Affairs ng Liberal Party. Magandang umaga po, Congressman Erice, sir. Hi, good morning, Arwin. Good morning, Martin. Sir, ano ho ang ugnayan ho ninyo o asosasyon ho ninyo dito sa SR Metal ni Ginoong Eric Gutierrez? Totoo nga ba yung mga akusasyon Part owner po ako niya, part owner. Part owner. Totoo po bang... Shareholder po ako, shareholder. Matagal na po yan, mga 10 years ago na po. Oho. Totoo po bang mga akusasyon ngayon, sir, na overmining o gawa-gawa lang ito ni Duterte? Gawa-gawa lang po yan dahil ang SR Metals po ay isang lehitimo kumpanya na kompleto ang dokumento. Meron po itong NTSA at meron po itong ECC. Sa katunayan po, ang SR Metals ngayong taon na ito ay Presidential Awardee #1 sa buong Pilipinas. Lahat ng mga kumpanya dahil sa mining safety and environmental safety. Ang SR Metals din po ay isa sa ilang kumpanya sa bansa na merong ISO 14,000 certification for environment. Hindi ka magkakaroon nito kung meron kang problema sa environment, sa legal o kahit na po may moral issue in terms of social development, in terms of environment, in terms of taxes. Lahat po yan kompleto po. Pero bakit po sinasabi noong 2014 ng Court of Appeals na nag-overmine sila ang SR Metals when in fact, according to their licensor noong 2007, 50,000 to 150,000 metric tons lang ang pwede nilang imina ng nickel ore para doon sa tatlong kumpanya. Ito po ay kinatigan ng Court of Appeals, sinabihan ng Court of Appeals na nag-overmine nga po sila ng 2.7 o 2.5 metric tons, 2.5 million metric tons every year. At kinatigan po ng Korte Suprema yung desisyon ng Court of Appeals na sumobra po ang pagmimina nila ng ore. At kini-question din po ito ng Mines and Geosciences Bureau last year, sir, ng around July, at hindi pa po nakakasagot ng SR Metals, sir. Hindi po totoo yan. Mali po yung informasyon. Noong 2007 po, during the Arroyo administration, nagkaroon po ng issue tungkol sa kung ano yung tamang dami ng namiminahin ng SR Metals sapagkat kami po ay merong ECC na 1.5 million tons at yung MPSA noon ay hindi pa po napipirmahan ng secretary ng DENR. Ngayon po, nangyari noon ay ito ay nag-umabot sa mga korte at pagkatapos po noon ay na-resolve po yung issue. Nagbayad po ng penalty ang SR Metals noong 2007
7 million pesos noong mga panahon na yun. Ito yung pinakamalaking penalty na nabayaran ng isang mining company. Ngayon po, meron ng iba na nakapagbayad ng mas malaki. At ito po ay moot and academic na po ito. Yung sa Supreme Court po, it's simply sinabi lang na tama lang na i-penalize kami. Tama lang na dahil kinwestiyon namin yung pagpa-penalty sa amin. Sir, Ito po ay moot and academic na po at wala naman po, meron po kami mga lisensya at wala naman pong problema. Lahat po ng siniship namin na ore sa ibang bansa ay covered ng ore transport permit na pinipirmahan ng DENR. Wala po kami ni isang tonelada ng ore na siniship na hindi pinapayagan ng DENR. Sir, is it right that kayo po ang sasagot sa mga tanong na ito patungkol sa SR Mining ngayon na kayo po ay congressman na? And of course, alam naman natin na meron mga conflict of interest yan. Or are you just doing this because kaibigan mo si Eric? 2007 pa po, wala pa po ako sa politika. Wala po akong posisyon. Ako na po yung sumasagot dito sa issue na ito. Kaya naman po, nung mag-congressman ako, ay dineklara ko po ito at ako po ay nag-inhibit sa lahat ng mga issues tungkol sa mining. At hindi po ako nagsabi na kagad ako, sumulat ako sa speaker na hindi ako pwede pagdating sa mga issues sa natural resources. Sapagkat ako po ay may share sa SR Metals at hindi ko naman pwedeng i-divest dahil wala namang gustong pumili ng share ko. Okay. Sir, isa pa hong katanungan, pero marami po munang salamat, sir, sa paggising niyo na maaga at sinagot po itong aming tawag para malinawan po itong issue. We really thank you for that, Congressman Erice, sir. Salamat po. Pero may mga lumalabas po kasi na report na noong 2010, nung tumakbo po si President Aquino, ginawa niya pong LP head ng Caraga Region itong si Ginoong Gutierrez. Kaya nga ay sinasabi nga po na siya raw po yung may-ari ng mga helicopter at eroplano na ginamit ng Pangulo nung kanyang kampanya, maging doon sa Hacienda Binay na kumuha ng litrato ng hacienda po ni Vice President Binay, helicopter din po ni Eric Gutierrez, sir. Mali po ito sapagkat si Mr. Gutierrez ay hindi po parte ng Liberal Party, hindi po siya miyembro ng Liberal Party. Noong panahon po ng kampanya noong 2010, dahil ako po isang matagal ng LP, tumulong po ako sa Caraga, kay Pangulong Aquino, kay Secretary Marrojas. Baka siguro po dahil ako yung nakikita, baka akala, I'm doing this for SR Metal. No, I'm doing this for the Liberal Party. Yan po ang katotohanan. No? Yun naman pong chopper, meron naman po record ang kaap at masasabi po namin na 100% wala pong ginagamit na chopper na SR Metals o na anumang kumpanya ni Mr. Gutierrez dyan po sa Hacienda Binay. Okay, ganito po, Congressman, no? Kasi kung talagang ginagamit yung mga aeroplano na kung saan ay parte si Eric Gutierrez as a part owner, ba't ayaw na lang ipakita nyo na lang yung flight details na nagbabayad o etc. para wala nang issue. Kasi lahat naman ng mga presidente... Sinagot na po yan ni Secretary Marrojas. Sinabi niya na lahat ng ginagamit niya ay pinabayaran niya. At may kakayahan siyang bayaran. Kasi po, pinaghahalo nila. Yung SR Metals po ay mining company. Pero si Mr. Gutierrez din po, may-ari ng isang aviation company, Air One. Yung mga ginagamit po ng Liberal Party ng Secretary Rojas, meron po itong kontrata at ito po lahat ng covered po ito ng resibo, pati po yung mga binayad. Lahat po ay covered ito sa Air One po. Yung Air One po ay isang aviation company, commercial po ito. At ito po ay naghahatid ng mga pasahero sa iba't ibang mga lugar, tulad ng Boracay, ng Busuanga, at ito po ay kina-charter ng ilang mga kumpanya papunta ng Palawan. So, regular po itong transaksyon between Air One at Secretary Marrojas. Ito po ay bayad lahat.
Sir, panghuling katanungan na lamang, Congressman Erice, sir, ano po, may ano naman ho ang reaksyon ninyo at masasabi na may kaso nga po sa Supreme Court, itong SR Metals na ruled with finality na sinasabi po ng Supreme Court noong 2014 ay destructive to the environment ng operasyon po ng SR Metals. Tapos may sinampa pong kasong plunder ang may-ari po ng sinasabing umano'y may-ari ng lupa na minimina ngayon ng SR Metals, kinasuhan po ng plunder sa ombudsman, pero ito'y dinismiss ng ombudsman, maging yung kaso na i-final po sa DOJ ay dinismiss. Ngayon, lumalabas po ng mga report, sir, kasi dahil supporter po sila at ito po'y pinagmumula ng campaign funds ng Liberal Party. What can you say about this, Congressman, sir? Palagay ko po, ito po ay politika lang po dahil mas tingnan natin, basahin natin yung desisyon ng Korte Suprema, wala naman sinasabi ron na destructive to the environment. Opo. Po ay simpleng definition ng or, whether kami po ay nag-over-extract o hindi. Yun lang naman po, simple lang naman yung desisyon ng Supreme Court. Hindi naman po nag-file sa amin ng plunder. Kasi sinasabi niya lang po, siya ay meron sa kontrata sa gobyerno na yung lupa, ay pwede niyang taniman at kami daw po ay nagmisa ron. Pero ito po ay simpleng simpleng gusto lang po makiparte. Samantalang ang SR Metal po ay meron pong Mineral Production Sharing Agreement sa gobyerno at ito po ay napirmahan hindi pa po panahon ng Aquino administration. 2008 po, Arroyo administration po ang nagbigay ng permit sa SR Metals. At wala po kami hinihingi anumang pabor, maski isa. Maski isa po na sinisiguro namin ay hindi kami hihingi ng pabor sa Aquino administration. Pero nga, sir, ang sinasabi, hindi po nang hihingi raw ng pabor si SR Metals, pero gayon naman ay sumusuporta po ito sa kampanya ni Pinoy noon at kampanya ngayon ni Mar Rojas. Kaya ganun-ganun na lamang daw, sir, yung special treatment, yung mga kaso na babaliwala na lamang sa Korte Suprema, sa Ombudsman. Marami daw pong mga violations ito. Very glaring yung mga violations. And yet, nabigyan pa raw ng award ng Malacanang as best mining firm. Congressman, ano po ang reaction nyo rito, sir? Sapagkat sinasabi ko nga po na yan po ay mga political, na lang po yan. Ay political agenda po para po magkaroon ng issue. Alright. Wala naman po kasing issue talaga sapagkat wala naman pong very glaring na violation ang SR Metals. Dahil kung may very glaring violation, hindi po kami magkakaroon ng ISO certification. Huwag na yung presidential award. Yung ISO certification po, siguro po walang makakapag-question na pag nagkaroon ka nun, ay hindi po pwedeng meron kang mga violation. Nako, Congressman Egay Erice, sir. Sir, maraming salamat pong muli. Talagang anytime pwede po kayong tawagan. We really thank you, sir, for your time with us. It's so early, but then you woke up just to give us this interview. Thank you so much, sir. Maraming salamat po. We maintain and we will be very transparent. We will be very accountable. Opo. Magandang umaga at mabuhay po kayo, Congressman Erice, sir. Salamat po. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.